Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa Mexico, sa Mexico, dyan sa ibang sa labas ng bansa. Muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-decode at mag-analisa na may pinadala po nating katiits na isang treasure marker sign mula dyan sa area po ng Quezon Province mga katiits. So ito po mga katiits ay isang napakagandang treasure markers ang kanyang pinakadala at ito ay nagpapatulong po sa pagdikod, pag-analisa po ng kanyang nakita pong treasure marker dyan banda sa Quezon Province mga katiits. Okay po mga katiits, bago po ako magpatuloy sa pagdikod, ako po yung muna magpasalamat ng maraming salamat po sa mga subscriber ko, mga bagong subscriber at mga bagong followers ko po sa aking YouTube channel. Muli maraming salamat at puso kong nagpapasalamat po sa inyo sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel ng decoding and analyzing sa mga treasure marker, signs, and symbols mga katiits. Okay po mga katiits, mayroong akong isang kaibigan sa Mr. Rolly Adlaon Luok. Ito po ay gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment at swak sa bulsa mga katiits. At ito po napakaganda mga katiits kasi nga yung kanyang gold locator ngayon mga katiits ay isang in demand na mga katiits at mayroon ng 8 naka-hits gamit lang po ng kanyang gold locator. At ito ngang huli ay 2 gold bar na detect po ng kanyang gold locator dyan sa may Davao de Oro mga katiits. Okay po mga katiits, yung mga gusto palang bumili, gustong bumili ng gold locator, aurameter, and Japanese wand, mayroon din po siya niyan mga katiits. At ito po yung si Rolly at Download mga katiits, mayroon din po itong YouTube channel na TH Turukan TH Explorer at mayroon siyang mga video na tutorial video how to make gold locator, how to make Japanese wand, how to make aurameter mga katiits. Ito po ay napakabait na tao dahil yung kanyang talento ay sinishare po sa atin mga katiits. So, ganun po siya ka bait mga katiits. At yung kanyang in-demand ngayon na gold locator na may 8 nang naka-hits, gamit lamang po yung kanyang gawang gold locator dyan sa Davao de Oro mga katiits. Okay po mga katiits, diretso na po tayo sa pagdikod. So ito pong pinadala po mula dyan sa Quezon Province na napakagandang treasure marker mga katiits. So ito po mga katiits ay isang katidrak na ito'y mayroong naka-islas na pointing west mga katiits yung kanyang pagkahiwa o pagkaukit po ng sign markers nito mga katiits. So ito po mga katiits, pwede nyo pong tingnan. I-check nyo muna mga katiits yung area, yung buong kabuuan ng area nitong kasi nga ay pagkakuha po ng picture ay halos yung portion lang po ng sign po ang kanyang na kunan. Hindi ko alam ko kung gaano kalapad o ano po yung mga kalapit o katabi nito na pwedeng makita natin. So ang sa akin lang ito mga katiits, ako'y sumusunod lamang po sa kanyang mga arrowhead, sa kanyang pointer sign kung saan po nakaturo mga katiits. Ito ay plain na plain po mga katiits, maliban lang po yung sa pagkaukit niya, pagkakatid po ng para siyang pyramid na nakatagilid. Pwede rin isang triangulation po na ito yung nakaturo po yung kanyang pointing head sa bandang west mga katiits.
So ito po mga ka-TH, tingnan nyo po yung apat na sulok po nitong kinalalagyan po ng kung ito ba ay malaking marker to, bato na ito ba ay pinatong lang itong nasa ibabaw na parang cutted na triangle. So i-check nyo po yung apat na sulok po mula dyan sa west, east, north, and south mga ka-TH. So ito po nga itong nakatutok po. So hindi talaga minsan po na yung nakatutok po tulad niyan na nakatutok sa west ay nasa west na po yung item. So mga ka-TH, mayroon pong mga reverse yan mga ka-TH. Check nyo rin po yung bandang east sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters. Ganun din po yung siyempre yung sa west na kung saan nakaturo po yung pointing arrow niya, yung tulis ng yung pinakatulis niya po na pointing sa west area. So sabi ko nga mga ka-TH, ang mga Japanese, mga Korean ay minsan baliktad po yung kanilang items na pinaglalagyan. Tulad niya, nakaturo sa west. Yung pala ay nandyan sa east mga ka-TH. So, ang aking payo, i-check niyo po sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters yung east mga ka-TH, then yung north and south. So, siyempre unahin nyo muna yung west kasi nga andun yung nakatutok yung ano. Pwede nyo pong hagurin ng metal detector yan or gold locator mga ka-TH. Yung area na hindi gaanong kalayuan mga ka-TH na 1 hanggang 3 meters ang distansya mula dito sa marker stone mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, isang mga napakagandang treasure marker to at treasure sign. At talagang man-made po yung kanyang pagka-ukit po ng pagkakatid para magiging marker sign or pointing sign na kapatong. So, hindi ko malaman kung nakapatong to sa bato rin mga ka-TH, sa malaking bato. So ito po ay napakagandang pong treasure treasure sign ito mga ka-TH. Okay po, wag yung kaligtaan po mga ka-TH, yung mismong katawan ng markers nito. Kasi nga, karamitan, pwede yung takip lamang po na yung si ibabaw, yung pala ay rock enclosed items. So, pukpukin nyo po yun ng maso, yung kabuhan po, o yung si ibabaw po, lalo na po yung parang may arrow, o baka yan ay nakapatong lang, nakatakip lang. Pwedeng rock enclosure items po yan. So, pwede nyo pukpukin yan, o yung paligid ng buong marker stone na yan, ng maso, o kung alam niyo magsulit, alam niyo naman kung ampaw, kung ampaw yan at ibang tunog, mayroong laman yan mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, huwag niyong kalimutan kasi nga parang itong nakapatong nitong pinaka nakatulis na markers nito, baka ito'y pinatong lamang dyan mga ka-TH. Pwede nyo yan i-detect po na metal detector or scanner locator. Wala mo kayong metal detector or locator, gold locator, pwede nyo pukpukin po ng maso yan. Baka mayroong rock enclosure. So sa tingin ko po, mukhang posibleng may laman yan kasi nga parang pinatong lang po yung bato na cutted triangle na linagay lang po sa ibabaw. So lahat po ng angulo pwede nyo tingnan na posible po nandiyan po yung item sa rock enclosure. Check nyo po, pukpukin nyo po yung ibabaw o baka yan ay nakapatong lamang at medyo sinimento lang yan ng konti, yung pala ay takip yan mga ka-TH. Kasi nga parang pinatong yan sa malaking bato mga ka-TH sa tingin ko kasi nga medyo yung pagkakuha ng picture ay halos yung portion lang po ng pinatong na bato mga ka-TH. So, ganun pa mga ka-TH, yung apat na kanto pa rin, yung apat na sulok, pointing east, west, north, and south. So, i-check nyo po yan ng metal detector
or gold locator. Sa may distansya po na 1 hanggang 5 meters ang distance. Kasi nga, sa tingin ko po rito ay medyo malaki po yung pinaglalagyan po ng bato nito at mayroong parang takiot ng kapatong ay ang distansya po nito ay medyo malayo ng konti, mga hanggang 1 meter to 5 meters ang distansya mula dyan sa may naka-markers doon mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, sabi ko nga, ang pagdidikod, ang pag-analisa ay nagdidepende lang po tayo, nagbabase lang po tayo sa mga sign, sa mga arrowhead, sa mga symbols, mga markers na pwede po nating pinpoint kung saan po yung location po ng item. So ito po mga TH, ang isa pa po ng aking kung wala po tayong gamit, wala tayong treasure hunting equipment, pwede po tayo mag-test-dig sa di ganong kalayuan yan ng 1 hanggang 3 meters mula dyan sa east, west, north and south. So kahit yung apat na sulok, pwede kayo pre-test dig o pwede kayo magukay dyan ng 1 meter deep ang lalim mga TH. So situate po na wala po kayong gamit ha. So kung mayroon na po kayong gamit, maganda po yan kasi nga matitrace agad yung items kung saan po yung items na located po sa mga ganitong markers mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, harinawa po ay ating natulungan ang ating ka-TH mula dyan sa Coronadal po, Cotabato na nagpadala po sa atin po ng treasure marker sign na ito po ay tayo pinagkatiwalaan sa pagdikod, sa pag-analyze po. Sana po ito'y malukit po at makita niyo po yung items ito mga ka-TH kung saan po napakagandang treasure marker ito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay ako po ay nagpapasalamat po sa mga ka-TH po nating walang sawang pagsubaybay. Pwede rin po kayong tumulong pagtikod mga ka-TH. Pwede kayong mag-comment po sa aking comment section regarding sa pagdidikod po. Baka po mayroon pa kayong isang nakita pong mga pwedeng kinalalagyan po ng items po na ganito po mga klase yung pointers na mga markers mga ka-TH. So, po mga ka-TH ay ako po ay nagpapasalamat sa mga bagong subscriber at sa mga bagong followers ko at sa mga walang sawang nanonood po ng aking YouTube channel. Okay po, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. So, ang tema ko po ng aking video po ay analyzing, decoding ng mga treasures, symbol, signs, and markers mga ka-TH ng Yamashita treasure mga ka-TH. So, sana mga ka-TH ay ako inyong matulungan. Please subscribe at sana po ay lumalaki na ang aking YouTube at medyo bago pa lang ko mga ka-TH ang aking YouTube channel. Okay po mga ka-TH, maraming salamat po. Sana ay pagpalain po tayo ng pong may kapal. God bless us always, ka-TH.